600 pamilya ang nasunugan sa Parañaque. Ang isang pamilya, kabaong lang ang naisalba. Live mula sa Parañaque, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano katindi ang pinsala ng sunog? Julius, matapos kang maapula ang sunog kaninang umaga, nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang clearing operation ng Bureau of Fire Protection sa San Antonio Valley 1 dito sa Parañaque. Nangangalit na apoy ang gumising sa mga residente pasado alas 10 kagabi sa Lower Barangay sa San Antonio Valley 1. Halos lamunin na nga ng apoy ang magkakatabing bahay. Ang mga residente, kanya-kanya ng salba ng kanilang mga gamit habang ang iba wala nang nagawa at pinagmasdan na lang na maging abo ang kanilang mga bahay. Ubos ang bahay! Pahirapan sa pag-apula sa sunog. Kaya naman itinaas ng BFP ang alarma sa Task Force Alpha kung saan kinakailangan na ng 24 na fire truck, ilang bumbero sa Metro Manila at mga karatig probinsya ang sumaklolo. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark. So kaya makikita nyo yung ating responde, naka one line na na nakasunod-sunod yung mga truck. Pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para lang maabot yung ating mga nasusunog na mga kabahayan. Pasado alas 5 kaninang madaling araw nang ideklarang fire out ang sunog. Matapos maapula ang apoy, ito na lamang ang makikita natin sa lugar na ito. Mga yero, mga bato na nagpapaalala na minsan may mga residenteng nakatira sa lugar na ito. Isa sa nagpahirap sa mga bombero ay yung masisikip na iskinita at mga bahay daw na gawa sa light materials. Tuloy-tuloy lang sa pagdating ang mga bombero para sa clearing operation. Yan ay para masigurong wala ng pagmimitsaan pa ng apoy. Partikular na kung may mga katawan na natabunan ng debris. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa 300 kabahayan na natupok ng apoy o katumbas ng 900,000 halaga ng mga ari-arian. 600 pamilya ang nananatili ngayon sa isang paaralan. Pero ang iba nanatili na lang sa kanilang lugar dahil sa kanilang kalagayan. Sana kung sino man po nakakaano sa amin dito sa amin sa San Antonio, matulungan kami para po sa pampangumpisa po namin. Kung sino po may makaawa ang puso na matulungan kami kaagad. Walang-wala talaga. Ako stroke, asawa matanda na rin. Habang si Erlinda Velasco, walang naisalba na gamit, pero bit-bit nila ang ataol ng kanilang ina na nakaburol. Sinakay po ng mga pamangkin ko yung nanay ko sa kariton. Hingi lang naman po ako ng konting tulong sa ng nanay ko. Mailibing na maayos. Wala ring naisalba si Mang Dante ng mga gamit. Bagkus, bakas pa mga dumi sa kanyang katawan. Dahil ko ay nanonood ako ng TV, biglang may sumigaw na may sunog. Hinanabihan ko pa nga na, sabi ko, huwag kayo magbibiro ha. Paglabas ko sa bahay, tinignan ko yung kalsada, talagang napakalakas na ng apoy. Malakas na, napakabilis, kaya ang nailikas ko lang yung motor ko, tapos pagbalik ko, yung mga apo ko na nailikas ko at saka asawa ko. Walang damit, wala pa, kitang itsura ko, wala akong madamit pa kasi may magbibigay doon ng damit dito, wala pa naman eh. Wala pa. Julius, sa labas ng evacuation center dito sa San Antonio Valley 1 ay makita ninyo umaksyon yung LGU. Nagpadala sila ng mga banig at maaaring mga gamit na pwede nilang matulugan. Sa kabuuan kasi halos aabot ng 2,000 yung mga kababayan natin. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.